Ang buong buhay ko ay umikot sa aking anak na si Jessica. Ginamit ko ang ipon ko sa buhay para maibigay sa kanya ang magandang bahay na ito. Pinalaki ko ang kanyang mga anak upang mamuhay siya ng kanyang perpektong buhay, ngunit sa kanya, hindi ako isang ina. Isa akong stepping stone, isang yaman na dapat gamitin. Akala niya isa lang akong walang muwang na matandang babae, masyadong nawala sa aking kalungkutan upang hindi mapansin hanggang sa gumawa siya ng isang nakamamatay na pagkakamali. Iniwan niyang naka-on ang kanyang telepono at sa katahimikan ng sarili kong tahanan, narinig ko ang masamang plano na magwawakas sa kanyang lahat. Ang aking mga araw ay nagsimula at nagtatapos sa ritmo ng pamilya ng aking anak na babae. Ang unang tunog na narinig ko ay hindi ang aking alarm clock, kundi ang malambot na pattern ng mga paa ng aking apo na si Liam habang siya ay gumagapang sa aking suite, na bumubulong, oras na ba para sa pancake. Ang puso ko ay kumirot sa isang pag-ibig na napakabangis na para bang may pisikal na presensya sa aking dibdib. Nang pumanaw ang aking asawang si Frank, ang bahay na ito, ang pamilyang ito, ay naging aking buong mundo. Ako ay naging isang rehistro sa high school sa loob ng mahigit 30 taon, isang buhay na binuo ayon sa pagkakasunod-sunod, mga schedule, at ang tahimik na kasiyahan sa pagtulong sa mga mag-aaral na mag-navigate sa kanilang mga hinaharap. Nang wala na si Frank, nawala ang estrukturang iyon at naanod ako sa dagat ng katahimikan. Kaya't nang iminungkahi ng aking anak na babae na si Jessica at ng kanyang asawang si Mark na ibenta ko ang aming malaki at walang laman na bahay at tulungan silang bilhin ang isang ito. Isang malawak na 2 palapag na bahay sa isang magandang distrito ng paaralan, ito ay parang isang lifeline. Hindi lang ako tumulong. Ginawa ko ito. Isinulat ko ang tseke para sa paunang bayad, isang halaga na nagpanginig sa aking kamay, at bilang kapalit, itinayo nila ako ng isang maliit, komportableng suite sa ibabaw ng garahe. Ito ay, sabi ko sa sarili ko, ang perpektong pagkakaayos. Nagkaroon ako ng aking pamilya, at nagkaroon sila ng kanilang pangarap na tahanan. Noong unang taon, kinumbinsi ko ang aking sarili na perpekto ito. Ako ang built-in na babysitter, ang kusinero, ang iba pa. Maghahanda ako ng almusal para sa mga bata, mag-impake ng kanilang mga tanghalian, at ihatid sila sa hintuan ng bus para magawa siya ni Jessica ng 9 oras ang mainit na yoga class. Hinahalikan niya ang pisngi ko sa kanyang paglabas, isang saplot ng mamahaling pabango ang nakasunod sa kanyang likuran. "You're a lifesaver, Mom," sabi niya, maliwanag ang boses niya, ngunit bihirang umabot sa kanyang mga mata ang ningning. Mas madalas, ang mahangin na pasasalamat na iyon ay sinundan ng banayad na kamay sa aking braso. "Hoy, sa tingin mo ba pwede akong humiram ng kaunti para sa tanghalian kasama ang mga babae?" Naiwan ko ang wallet ko sa itaas. Sa unang ilang beses, kukuha ako ng 20 o 40 mula sa aking pitaka ng walang pagdadalawang isip. Ano ang kaunting pera sa pagitan ng isang ina at kanyang nag-iisang anak? Ngunit nagsimula itong maging isang ritual, isang toll na kailangan kong bayaran para sa pribilehiyo ng kanyang panandaliang pagmamahal. Ang ilusyon ay nagsimulang pumutok sa isang Martes, isang araw na naaalala ko ng may masakit na kalinawan. Sina Jessica at Mark ay nagkaroon ng kusang gabi ng date. Nakatayo sila sa pintuan ng aking suite. Inilipat ni Mark ang kanyang bigat mula paa hanggang paa habang si Jessica ay nakangisi sa kanyang nakakasilaw. "Mom, we are so overdue for some us time. Would you be a total angel and watch the kids tonight? We'll be back late." Siyempre, pumayag ako. Nagustuhan ko ang oras ko kasama sina Liam at Chloe. Ngunit habang papaalis na sila, huminto si Jessica. "Oh, shoot," bumuntong hininga siya, pinitik ang kanyang mga daliri. "Medyo fancier ang restaurant kaysa sa inaakala namin. Kakabayad lang ni Mark pero hindi pa nakakakuha ng pera. Pwede mo ba kaming makita, siguro 150? Para sa kasal namin, Mom." Ang parirala ay naghang sa hangin, isang piraso ng emosyonal na blackmail na nakabalot sa isang magandang buso. Nakaramdam ako ng pamilyar na pagkabalisa, ngunit tumango ako. Kinuha ang pera mula sa maliit na kahon ng pera na itinago ko, ang isa na may emergency savings ni Frank. Hindi na lang ako tumulong sa pension ko. Pinupunduhan ko na ngayon ang kanilang pamumuhay mula sa mismong nest egg na pinilit ni Frank na panatilihin ko para sa aking seguridad, para sa aking katandaan. Sinubukan kong kausapin ang aking kaibigang si Brenda tungkol dito sa telepono pagkaraan ng linggong iyon.
Siya ay isang registrar sa isang karibal na high school, at ang aming pagkakaibigan ay nabuo sa loob ng mga dekada ng magkakasamang pagkabigo at tagumpay. Carol, ginagamit ka niya, sabi ni Brenda, ang kanyang boses ay walang anumang sugarcoating. Hindi ka Jian. Ipinagtanggol ko si Jessica, syempre. Na-stress lang siya, Bren. Ang mahal ng bahay na to, ang daming bata. Ngunit kahit na sinabi ko ang mga salita, ang lasa nila ay parang abo sa aking bibig. Alam ko ang nakikita ko. Nakita ko ito sa paraan ng pag-abot ni Mark sa akin ng mga utility bill ng walang salita, isang tahimik na pag-asa na sasagutin ko ang mga ito. Nakita ko ito sa paraan kung paano ang aking suite ay naging default na imbakan para sa kanilang mga lumang kasangkapan at kagamitan sa pag-ehersisyo na dahan-dahang lumiliit sa aking espasyo. Nakita ko ito sa paraan ng kanilang pasasalamat na naging mas bihira, napalitan ng isang hangin ng karapatan, na parang ang aking mga kontribusyon ay hindi na isang regalo, ngunit isang obligasyon. Ang bahay mismo ay isang perpektong metapora para sa aking buhay. Mula sa kalye, ito ay isang larawan ng suburban bliss, manicured lawn, isang welcoming front porch na may seasonal wreath, dalawang bagong-bagong cots sa driveway. Ito ay isang testamento ng tagumpay, isang pisikal na pagpapakita ng masayang pamilya na gusto kong maging kami. Ibinigay ko ang pera, ang pundasyon kung saan itinayo ang buong harapang ito. Ako ang konkreto, ang rebar, ang hindi nakikitang istruktura na humahawak sa lahat upang maipinta nila ang mga dingding sa mga kulay ng designer at mag-host ng mga bonggang party na hapunan. Ngunit ang isang pundasyon na walang nakikita, isang pundasyong nakabaon ng malalim sa lupa, ay madaling ipagwalang bahala. Madali itong makalimutan. At malapit ko nang matutunan sa pinakabrutal na paraan na maiisip kung gaano talaga ako nakalimutan. Ang pinakamasamang bahagi ay hindi pa ang pagtataksil, kundi ang gumagapang, nakakasakit na pagkaunawa na hinahayaan ko itong mangyari. Kung naramdaman mong hindi ka nakikita sa iyong sariling buhay, isang tahimik na nag-aambag na ang mga sakripisyo ay hindi napapansin, alam mo ang tahimik na sakit na dinadala ko araw-araw. Kung ang kwentong ito ay nagsisimula ng umalinggaw sa iyo, bigyan mo ako ng pabor at i-click ang buton na mag-subscribe at ipaalam sa akin sa mga komento kung saang lungsod ka nakikinig. Nakakatulong na malaman na hindi ka nagsasalita sa walang laman. Ang aking kwento ay nagsisimula pa lamang at ang mga bitak sa perpektong pundasyong iyon ay malapit ng mahati. Ang transisyon mula sa pagpapabaya sa pagiging aktibong pandarambong ay banayad, isang mabagal na pag-ikot ng tornilyo na humihigpit sa presyon sa aking puso linggo-linggo. Ang maliliit na kahilingan para sa pera ay naging mas malaki, mas matapang na mga pagpapalagay. Isang hapon, bumalik ako mula sa isang grocery run, ang aking mga bisig na puno ng mga bag para sa hapunan ng gabing iyon, upang makahanap ng isang kumikinang, makabagong treadmill na nakasiksik sa sulok ng aking tirahan. Nasa loob pa rin ito ng kahon, isang behemoth na bakal at plastik na humaharang sa daan patungo sa paborito kong reading chair. Nakahinga si Jessica makalipas ang ilang minuto na mula sa kanyang spin class. Hindi ba ito mahusay, she chirped, hindi man lang nagtanong. Napagpasyahan namin ni Mark na kailangan nating magseryoso tungkol sa fitness at walang puwang para dito sa itaas. Wala kang pakialam, nanay? Halos hindi mo pa rin ginagamit ang sulok na ito. Hindi ko alam kung paano sasagutin. Ang sulok na tinutukoy niya ay kung saan ako nag-inat ng umaga, kung saan tama lang ang sikat ng araw. Ngunit ang pagsasabi nito ay magmumukha akong maliit, mahirap. Kaya napangiti na lang ako ng mahina at sinabing, "Of course not, dear," habang ang isang tahimik na bahagi ko ay sumisigaw. Ang tunay na punto ng pagbabago, sa sandaling ang tornilyo ay binigyan ng isang marahas na huling twist, ay dumating pagkaraan ng isang buwan. Inanunsyo nila ito sa hapunan, isang spaghetti bolognese na ginugol ko sa hapon na kumukulo. Pinalakpakan ni Jessica ang kanyang mga kamay kasama ng parang bata na tuwa. Malaking balita! Ang kumpanya ni Mark ay nagbibigay ng gantimpala sa kanya para sa lahat ng kanyang pagsusumikap. Ipinapadala nila kami sa isang all-expenses-paid trip sa Bahamas sa loob ng isang linggo. Napasimangot si Mark, inabot niya ang buong mesa para pisilin ang kamay niya. Isang pangalawang honeymoon, sabi niya, tumingin sa akin. At hindi namin ito magagawa kung wala ka, Carol. Ang pag-alam na ligtas ang mga bata sa piling mo ang tanging paraan para makapagpahinga kami.
Nadama ko ang isang tunay na pagkislap ng kaligayahan para sa kanila. Itinutulak ang pamilyar na pagod ng pagiging palaging maaasahan, walang bayad na tagapag-alaga. Isang linggong araw at buhangin, karapat-dapat sila, sabi ko sa sarili ko. Nagtrabaho sila ng husto. I would manage. Ang mga bata ay ang aking kagalakan pagkatapos ng lahat. Nawala ang kasinungalingan ilang araw pagkatapos nilang umalis. Dumating ang mail at kabilang sa mga bill at katalogo ay isang makapal na sobre mula sa kumpanya ng credit card. Ito ay naka-address sa akin, ngunit ito ay para sa pandagdag na card na ibinigay ko kay Jessica taon na ang nakakaraan para sa mga emerhensya lamang. Karamihan ay nakalimutan ko ang tungkol dito dahil bihira niya itong gamitin o kaya naisip ko. Ang aking mga kamay na ginagabayan ng isang nakakatakot na premonisyon na hindi ko maipaliwanag ay binuksan ang sobre. Iniskan ng mga mata ko ang mga pahina, naghahabol ang hininga ko sa aking lalamunan. Doon, na matatagpuan sa pagitan ng mga singil para sa mga latte at department store, ay isang solong, nakakagulat na transaksyon mula sa Sunshine Travel Siders sa halagang $7,452. Ang petsa ng pagsingil ay 2 linggo na ang nakalipas. Ang Bahamas. Ang all-expenses paid trip mula sa kumpanya ni Mark. Ang lahat ng ito ay isang kasinungalingan, isang makapigil hiningang matapang na kasinungalingan na binayaran gamit ang aking pera, gamit ang pera ni Frank. Ang hangin sa aking tahimik na suite ay biglang nanipis at nakakasakal. Naupo ako sa gilid ng aking kama, nakahawak sa aking kamay ang pahayag, ang papel ay lumukot sa lakas ng pagkakahawak ko. Ito ay hindi lamang ang pera. Ito ay ang kaswal na kalupitan ng panlilinlang. Hindi man lang sila nag-abala na maging matalino tungkol dito. Tinitigan nila ako sa mata, pinakain sa akin ang isang kwento na dapat ay pinagsama-sama nila at pinaglaruan ang aking pag-ibig at pagtitiwala upang pondohan ang kanilang marangyang bakasyon. Nakita nila ako bilang napakadaling paniwalaan, napaka-out of touch, na hindi nila naisip kahit isang segundo na susuriin ko. At ang pinakamasakit, halos tama sila. Kung hindi dahil sa random, masungit na pakiramdam, naniwala ako sa kanilang kasinungalingan, masaya para sa kanilang magandang kapalaran habang ang aking sariling seguridad ay lumiliit. Tahimik ang kwarto pero sumisigaw ang isip ko. Sa unang pagkakataon, ang mga salita ni Brenda ay umalingaw-ngao, hindi bilang isang babala, kundi bilang isang malinaw at simpleng katotohanan, ginagamit kanya. Nang bumalik sila, tanned at kumikinang, iniharap nila sa akin ang isang nakadikit na "Hey mom went to the Bahamas and all I got was this t-shirt souvenir" at kinailangan kong pigilan ang sarili kong ihagis ito sa kanilang mga mukha. Naghintay ako ng isang araw, iniipon ko ang aking lakas ng loob. Nadatnan ko si Jessica sa kusina, nag-scroll sa phone niya. Inilagay ko ang credit card statement sa Marble Island sa harap niya. Mas mahina ang boses ko kaysa sa inaasahan ko. Jessica, nakuha ko ang bill ng credit card. Sinulyapan niya ito, ang kanyang mga mata ay pumitik sa bayad sa paglalakbay, at sa isang bahagi ng isang segundo, nakita ko ang isang pagkurap ng takot. Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng maskara ng pagod na pagkagalit. "Oh, iyon," sabi niya, na ikinakaway ang kamay. "It's a reimbursement thing, Mom. Binabayaran tayo ng kumpanya ni Mark. It's just a paperwork delay. You can't be serious about this." Napabuntong hininga siya na para bang ako ang nagdudulot ng problema. Sa totoo lang, Nay, hindi ako makapaniwala na niloloko mo ako dahil dito. Ayaw mo ba akong makitang masaya? Iyon lang. Depensa niya iyon. Pinaikot niya ang aking pag-aalala sa isang akusasyon, ang aking pagkabigla sa isang pag-atake sa kanyang kaligayahan. Ako ang kontrabida para mapansin na ninakawan ako. Naramdaman kong naubos ang laban sa akin, napalitan ng malamig at matinding kalungkutan. Wala akong tugon. Kinuha ko na lang ang statement at naglakad pabalik sa suite ko, ang tunog ng iritadong buntong hininga niya na sumusunod sa akin sa hallway. Nilock ko ang pinto sa likod ko, bagay na hindi ko nagawa. Habang nakaupo ako, napagtanto ko na hindi na lang ako isang pundasyon. Ako ay minahan, at inaalis nila sa akin ang bawat mahalagang mapagkukunan, patong-patong. At habang tinitingnan ko ang mga nakangiting larawan nila sa dalampasigan na ipinost nila online, alam kong may nakakatakot na katiyakan na patuloy silang maghukay hanggang sa wala nang natitira.
Wala silang ideya na nakita ko ang panukalang batas, ngunit ipinakita sa akin ng kanilang walang kabuluhang kasinungalingan na kaya nila ang anumang bagay. Ang hindi ko alam ay mas ambisyoso ang susunod nilang plano at hindi lang ito tungkol sa pera ko. Ito ay tungkol sa buong buhay ko. Sa mga linggo na sumunod sa insidente sa Bahamas, isang marupok, hindi nasabi na tigil ng kapayapaan ang naayos sa bahay. Sa ibabaw, ang mga bagay ay bumalik sa normal. Ginawa ko ang pancake, inihatid ko ang mga bata sa bus, tinupi ko ang mga labahan. Ngunit sa ilalim, isang bangin ang bumuka sa pagitan namin. Mas umatras ako, mas malutong ang mga ngiti ko. Si Jessica at Mark ay tila naglalakad sa mga balat ng itlog sa paligid ko. Ang kanilang mga pakikipag-ugnayan ay sinamahan ng isang nakakaloko, artipisyal na tamis, na parang sinusubukang i-plaster ang nakanganga na butas sa aming relasyon. Hindi sila humingi ng tawad, syempre. Nagkunwari lang silang hindi nangyari ang paghaharap, isang klasikong taktika nila na ngayon ko lang nakitang malinaw. Ang kanilang bagong diskarte ay hindi upang pagsamantalahan ako sa pamamagitan ng direktang mga kahilingan, ngunit upang suffocate ako sa kabaitan, isang mas mapanlin lang na anyo ng pagmamanipula. Ang breaking point, ang sandali na sumira sa mga huling labi ng aking pagtanggi, ay dumating sa isang maulan na hapon ng Martes. Ang langit sa labas ay kulay ng isang pasa, at isang mapanglaw na lamig ang bumalot sa aking mga buto. Kumatok si Jessica sa pintuan ng aking suite. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng mapagmahal na pag-aalala. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang makinis at leather-bound na folder. Nanay, panimula niya, ang kanyang boses ay malumanay na parang pelus, marami akong iniisip kamakailan. Marami kang ginagawa para sa amin, para sa lahat. May kausap akong kaibigan, at binanggit niya kung gaano kahalaga para sa mga tao, alam mo, sa isang tiyak na edad, na maayos ang kanilang mga gawain. Binuksan niya ang folder sa aking coffee table na inihayag ang isang stack ng nakakatakot na mga dokumento na puno ng legal na jargon. "It's just a simple power of attorney," she said, her tone breezy. "It doesn't mean anything right now. It's just for your protection, to make sure someone can take care of your finances and make decisions if, God for God, you ever can't. It would give me such peace of mind." Tinitigan ko ang mga papel, isang malamig na pangamba ang bumabalot sa aking tiyan. Isang kapangyarihan ng abogado. Ito ay parang isang kalasag para sa aking proteksyon at mas parang isang hanay ng mga susi sa aking buong buhay. Ang aking 30 taon bilang isang registrar ay nagturo sa akin na basahin ang fine print upang maunawaan ang bigat ng isang lagda sa isang opisyal na dokumento. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagbabayad ng mga bayarin. Ito ay tungkol sa kontrol, ganap na kontrol. Natigilan ako, sinabi sa kanya na kailangan kong hanapin ang aking salamin sa pagbabasa, na gusto kong tingnan itong mabuti. Maya-maya, nagsimulang mag-ring ang kanyang telepono na inilagay niya sa mesa sa tabi ng folder. Lumiwanag ang screen sa pangalan ni Mark. Sinulyapan niya ito pagkatapos ay sa akin. "Oh, si Mark lang," sabi niya, sinagot ito sa speakerphone, isang ugali niya na palagi kong nakikitang kakaiba. "Hi, honey, I'm with mom. I'll call you right back," she chirped. Tinapik niya ang screen para tapusin ang tawag, o kaya naisip niya. Sa kanyang pagmamadali, sa kanyang mga mata sa akin, sinusukat ang aking reaksyon sa mga dokumento, na wala sa kanyang daliri ang pulang icon ng end call. Nanatiling bukas ang linya. Tumayo siya at pumunta sa maliit kong kitchenette. "Maaari ba akong kumuha ng tsaa, Nay?" "Medyo namumutla ka," sabi niya, na nagmamadali, nakatalikod siya sa akin, na lumilikha ng pagkukunwari ng pag-aalaga sa tahanan, habang ang telepono sa aking coffee table ay naging isang live na mikropono, na direktang nagbo-broadcast ng katotohanan sa puso ng aking tahanan. Tahimik ang hangin, at pagkatapos ang boses ni Mark, maliit at malinaw, ay lumabas mula sa maliit na speaker. "So, binili ba niya ang para sa iyong proteksyon na basura?" Nanlamig ang dugo ko. Natigilan ako, nakatutok ang mata ko sa phone. Hindi ako makahinga, hindi makagalaw. Isa akong estatwa sa sarili kong sala, isang bilanggo sa isang pag-uusap na hindi ko sinasadyang marinig. Si Jessica, nasa kusina pa rin, ay malamang na narinig siya sa pamamagitan ng kanyang sariling telepono dahil sumirit siya ng isang tugon. Ang kanyang boses ay isang makamandag na bulong na naririnig ko na ngayon mula sa kabilang kwarto at mula sa mismong telepono.
Hindi ngayon pero sa palagay ko. Natigilan siya, gustong basahin ito tulad ng maliit na ina sa paaralan. Isang tuyo, walang katatawa ng tawa. Wala siyang ideya kung ano talaga ang halaga ng portfolio ni Frank. Nakita ko ang isang pahayag ng hindi sinasadya noong nakaraang taon. Napakalaki nito, Mark, napakalaking pagbabago ng buhay. Ang pangalan ng aking asawa sa kanyang mga labi, na ginawang kasangkapan para sa kanyang kasakiman, ay isang paglapastangan. Bumalik ang boses ni Mark, may bahid ng pagkainip. Papirmahin mo na lang siya, Jess. Kapag nakuha na natin ang na iyon, makukuha natin si Ace Peterson para i-liquidate ang mga asset. Maaari nating ibenta itong money pit, bilhin ang beachfront na lugar sa Siesta Key, at sa wakas ay maipasok siya sa isang bahay. Nakahanap ako ng isang disente, isang lugar na tinatawag na Whispering Pines. Affordable ito. Whispering Pines. Umalingaw ang pangalan sa tahimik na silid. Affordable. Ang salita ay isang putok ng baril. Hindi nila ako pinoprotektahan. Niliquidate nila ako. Ang aking tahanan, ang aking seguridad, ang aking buong buhay ay nabawasan sa isang numero sa isang balanse, isang hadlang sa pagitan nila at isang bahay sa isang beach. Ang pag-ibig na pinanghawakan ko, ang paniniwala sa pangunahing kabutihan ng aking anak na babae na inalagaan ko laban sa lahat ng ebidensya, ay gumuho sa alabok. Ito ay isang kumpleto at lubos na pagtataksil na inilatag ng isang pabaya na slip ng hinlalaki. Sa sandaling iyon, namatay ang magiliw at matulungin na si Carol. Ang tahimik at mahabang pagtitiis na ina ay hindi na umiral. Nang lumingon si Jessica mula sa counter, isang tasa ng tsaa sa kanyang kamay at isang peking, nakakapanatag ng ngiti sa kanyang mukha, hindi niya alam na hindi na siya tumitingin sa kanyang biktima. Nakatingin siya sa kanyang hukom at ako, ang hurado, ay nakarating na ng hatol. Ito ang sandali na nagbago ng lahat, isang solong, hindi sinasadyang paghahayag na naglantad sa isang universo ng mga kasinungalingan. Nakakatuwa kung paano maaaring umikot ang buhay sa isang maliit na pagkakamali. Kung nagkaroon ka na ng sandali kung saan ang katotohanan ay tumama sa iyo, tulad ng isang pisikal na suntok, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. I-click ang like button na iyon kung kailangan mong humanap ng lakas sa isang sandali ng lubos na pagtataksil. Ang iyong suporta ay nangangahulugan ng higit pa sa alam mo, at magtiwala ka sa akin, gusto mong makita kung ano ang susunod na nangyari. Inilapag ni Jessica ang tasa ng tsaa sa coffee table sa harap ko. Nakabibingi ang lagaslas ng porselana sa kahoy sa sinisingil na katahimikan ng silid. "Here you go, Mom," she said, her voice dripping with solicitude that now turned to my stomach. "Inumin mo ito, gumaan ang pakiramdam mo." Tumingin ako sa kanya, tunay na tumingin sa kanya sa unang pagkakataon nang walang panlambot na filter ng pagmamahal ng ina. Nakita ko ang mahinang linya ng katakawan sa paligid ng kanyang bibig, ang malamig na pagkalkula sa kanyang mga mata na matagal ko nang napagkakamalang ambisyon. Nakita niya ang aking katahimikan, at namisinterpret ito bilang pagkabigla o pagkalito, na, sa isang paraan, iyon nga. Ngunit laking gulat ng isang general na makita ang buong plano ng labanan ng kalaban na inilatag sa kanilang harapan, hindi ang pagkabigla ng isang tupa na napagtantong nasa lungga ito ng lobo. Akala niya ako ang tupa. Iyon ang kanyang pangalawang nakamamatay na pagkakamali. Hindi ko inabot ang tsaa. Hindi ko tiningnan ang mga dokumento ng kapangyarihan ng abogado. Pasimple akong tumingin sa kanyang mukha, naaalala ang mga tampok ng estranghero na ito na nagsuot ng balat ng aking anak na babae. Ang aking isip, ang kinukutya niya bilang isang maliit na ina sa paaralan, ay nakikipagkarera. Ang mga taon na ginugol ko bilang isang registrar, pamamahala ng libu-libong mga record ng mag-aaral, mga cross-referencing transcript, pagpapatupad ng mga deadline, at pag-navigate sa labyrinthine ng mga panuntunan ng sistema ng edukasyon, ay nagpahasa ng aking isip sa isang matalas, pang-organisasyong tool. Ako ay isang master ng mga detalye, ng mga sistema, ng mga kahihinatnan. Nakita nila ang isang tahimik at matandang babae na nagluluto ng cookies. Nakalimutan nila na ako ay isang babaeng namamahala sa isang komplikadong institusyon, isang babaeng alam na sa bawat aksyon, mayroong isang tiyak, dokumentado, at hindi maiiwasang reaksyon. At ang kanilang mga aksyon ay nagpasimula pa lamang ng isang hanay ng mga pangyayari na hindi nila maaaring maisip. "Okay ka lang ba, Mom?"
Tanong ni Jessica, bakas ng pagkainip na ngayon ay gumagapang sa kanyang boses. Kailangan niya ang pirmang iyon. Kailangan niyang isara ang deal. Para kang nakakita ng multo. Sa wakas ay lumipat ako, ang aking mga mata mula sa kanyang mukha hanggang sa telepono, nakahiga pa rin sa mesa. Isang multo, sa paraang mayroon ako, sabi ko. Nakita ko na ang multo ng pagmamahal ko sa kanya, isang multo ng inaakala kong meron kami. Pagod lang ako, mahal, sabi ko, ang aking boses ay nakakagulat na panay. I think I need to lay down for a bit. Maaari nating tingnan ang mga papel na ito sa ibang pagkakataon. Bumaba ang ginhawa sa kanyang mukha. Akala niya ay nagtagumpay siya, na ang binhi ay itinanim at kailangan lang ng panahon para sumibol. Of course, Mom, you rest, Anya, at kinuha ang folder. Sa wakas ay kinuha niya ang kanyang telepono, sinulyapan ito, at inilagay ito sa kanyang bulsa. Lubos na nakakalimutan ang katotohanan na ito ay nagpasabog ng aking mundo. Sa sandaling isinara niya ang pinto sa aking suite, nabasag ang maingat na itinayong dam ng aking pagtitimpi. Ngunit hindi ito baha ng luha, hindi ang walang magawang paghikbi na inaasahan niya. Ito ay isang tahimik, malamig na tide ng galit, isang galit na napakadalisay at napakalalim na nilinaw ang lahat. Sinunog nito ang hamog ng sentimentalidad, ang mga pakana ng pag-asa, at ang nakakapit na nalalabi ng pagkakasala. Hindi ako nalungkot. Gising ako. Lumapit ako sa bintana at dumungaw sa damuhan, ang perpektong bahay, ang kulungan na itinayo nila para sa akin gamit ang sarili kong pera. Tinawag nila itong hukay ng pera. Tinawag nila akong matandang babae. May pangalan sila para sa lugar kung saan nila ako binalak na itapon, Whispering Pines. Ang pangalan mismo ay isang insulto, isang saksyarin, condescending label para sa isang lugar kung saan ang mga tao ay ipinadala upang makalimutan. Matagal akong nakatayo doon, bumuhos ang ulan sa salamin na parang luhang ayaw kong pumatak. Naisip ko si Frank. Palagi niyang sinasabi sa akin, Carol, ikaw ang pinakamatalino na taong kilala ko. Huwag na huwag mong hayaan na kahit sino ay magparamdam sa iyo na maliit ka. Hinayaan ko silang iparamdam sa akin na maliit ako. Pinaliit ko ang aking sarili upang magkasya sa kanilang mundo, upang maging komportable, upang maging kapaki-pakinabang. Wala na. Ang tahimik, matulungin na ina ay nawala at ang kahalili niya ay isang babae na may malaking portfolio, isang malinaw na legal na titulo sa mismong kinatatayuan nila, at isang ensiklopediko na kaalaman sa mga tuntunin at pamamaraan. Nagsimula sila ng digmaan nang hindi alam ang arsenal ng kanilang kalaban. Akala nila naglalaro sila ng pamato. Malapit na nilang malaman na naglalaro sila ng chess, kasama ang isang reyna, at tapos na akong maging passive piece sa board. Kinokontrol ko ang laro. Ang isip ko ay nagsasala na sa mga posibilidad, bumubuo ng isang plano, ang utak ng aking registrar ay kumikilos. Ang unang hakbang ay upang kumpirmahin ang aking mga mapagkukunan. Ang pangalawa ay ang pag-secure sa kanila. Ang pangatlo ay upang ipakita sa kanila kung ano ang maaaring gawin ng isang maliit na ina sa paaralan kapag sinubukan mong isulat siya mula sa kanyang sariling kwento ng buhay. Ang galit na nagkristal sa loob ko ay hindi humingi ng agarang, maingay na paghaharap. Iyon sana ang kanilang paraan, emosyonal, magulo at sa huli ay hindi produktibo. Ang paraan ko, ang paraan ng registrar, ay pamamaraan, tumpak at tahimik. Ang paghihiganti na pagpasyahan ko habang nakaupo ako sa tahimik ng aking suite ng gabing iyon ay isang ulam na pinakamahusay na inihain sa opisyal na letterhead. Ang una kong tawag ay hindi sa isang abogado kundi kay Brenda. Sinabi ko sa kanya ang lahat, mahina at matatag ang boses ko, ikinuwento ang pag-uusap na narinig ko ng walang kahit isang panginginig. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang dulo ng linya bago nagsalita si Brenda. Ang kanyang tinig ay naglalabas ng matuwid na galit na pinapanatili kong mahigpit na nakapulupot sa aking sarili. Ang kahabag-habag, walang utang na loob di. Panimula niya bago nahuli ang sarili. Okay, Carol, okay. Makinig ka sa akin. Don't say a word to them, not one word. Let them think you are still their sweet, cool as old mom. We play this inside the book. Ang kanyang pagpapatunay ay ang huling piraso ng baluti na kailangan ko. Kinaumagahan, kumilos ako sa isang layunin na hindi ko naramdaman sa maraming taon. Habang nasa yoga si Jessica at nasa paaralan ang mga bata,
Kinuha ko ang mabigat at hindi masusunog na lockbox sa likod ng aking aparador, ang binansagan ni Frank na sambahayan at estate. Sa loob ay isang treasure trove ng mga dokumento na hindi nila kailanman pinag-abalahang magtanong tungkol sa ang orihinal na kasulatan sa bahay na ito, malinaw at walang hadlang na ang pangalan ko, Carol Ann Peterson. Bilang ang tanging may-ari, mga pahayag para sa isang brokerage account na hawak ko kasama ni Frank, isang account na hindi ko pa nahawakan mula noong siya ay namatay, na nagpapahintulot na lumago ito sa ilalim ng patuloy na patnubay ng aming tagapayo sa pananalapi at doon. Sa ibaba ay isang business card para sa advisor na iyon, si Ian E. Harrison, isang lalaki sa henerasyon ni Frank na ang pakikipagkamay ay ang kanyang bond. Ang una kong opisyal na pagkilos ng digmaan ay isang tawag sa telepono. M. E. Harrison, sabi ko, malutong at profesional ang boses ko, ito si Carol Peterson. Kailangan kong mag-schedule ng madalian at kumpidensyal na pagpupulong. Gagawa ako ng ilang makabuluhang pagbabago sa aking portfolio at pagpaplano ng estate. Nagkaroon ng maikling paghinto at pagkatapos ay bumalik ang kanyang mainit at matatag na boses. Siyempre, Carol. Natutuwa akong tumawag ka. Laging sinasabi ni Frank na mas matalas ang pag-iisip mo para sa negosyo kaysa sa kanya. Paano ang tunog bukas ng 1-0? Ang paggalang sa kanyang boses, ang simpleng pagkilala sa aking kakayahan, ay parang balsamo sa isang hilaw na sugat. Naramdaman ko ang isang piraso ng aking lumang sarili, ang may kakayahang, iginagalang na propesyonal, bumalik sa lugar. Nakalimutan na nila kung sino ako. El Harrison ay hindi. Ang susunod na hakbang ay nangangailangan ng ibang uri ng lakas ng loob. Naglakad ako papasok sa pangunahing bahagi ng bahay, ang aking puso ay tumitibok ng isang matatag at determinadong ritmo. Nasa kusina si Jessica, nagtitimpla ng birding smoothie. Nanay, gising ka na, sabi niya, na may parehong nakakainis, maling liwanag. I am, pantay kong sagot. Jessica, pinag-iisipan ko iyong mga papel na ipinakita mo sa akin. Tama ka. Oras na para ayusin ko ang aking mga gawain. Pinagmasdan ko ang isang kisap mata ng tagumpay na nagliwanag sa kanyang mga mata, isang sakim, nasisiyahan sa sarili na kislap na sinubukan niya at nabigong itago. Natutuwa akong nakikita mo ito sa ganoong paraan, inay. Ito ay para sa pinakamahusay. Ito ay, sumang-ayon ako, kaya naman nakipag-appointment ako sa sarili kong abogado para repasuhin ang lahat at i-draft ang mga kinakailangang dokumento, isang matandang kaibigan ni Frank. Gusto kong tiyakin na tama ang lahat para protektahan ang lahat. Agad na nagdilim ang liwanag sa kanyang mga mata, napalitan ng nagbabantay na pagkalito. Hindi ito bahagi ng kanyang plano. Kasama sa kanyang plano ang kanyang abogado, ang kanyang mga dokumento, ang kanyang kontrol. Ang sarili mong abogado, nautal niyang sabi. Ngunit ang inirekomenda ng aking kaibigan ay mahusay at handa na niya ang lahat. Binigyan ko siya ng isang mapayapang ngiti, ang mabait na ibinibigay sa isang bata na hindi nakakaintindi ng mga bagay na may sapat na gulang. Sigurado akong siya nga, mahal, ngunit mas magiging komportable ako sa isang taong kilala ko. Huwag kang mag-alala tungkol sa isang bagay. Hahawakan ko ang lahat. Nakagawa ako ng isang bagay na hindi ko nagawa sa loob ng 3 taon. Kinuha ko ang susi ng kotse ko mula sa pagkakasabit sa pintuan. Aalis ako saglit. May bagong exhibit sa museum na gusto kong makita. Babalik ako mamayang hapon. Lumabas ako ng pinto, iniwan siyang nakatayo sa tabi ng blender. Ang kanyang birding smoothie ay umiikot, ang kanyang perpektong inilatag na mga plano ay nagsisimulang kumulo. Ito ay isang maliit na hakbang, isang simpleng deklarasyon ng kalayaan, ngunit parang sinisipa ang pinto ng bilangguan. Hindi ko lang binawi ang kontrol sa aking pananalapi. Binabawi ko ang aking buhay, isang paglalakbay sa museo, isang appointment ng abogado, isang maingat na ginawang desisyon sa isang pagkakataon. Ang board ay naitakda, ang mga piraso ay gumagalaw, at ang checkmate na pinaplano ko ay magiging tahimik at kasing sira ng kanilang sariling bulong na pagtataksil. Ang pakikipagpulong ko kay E. Harrison ay hindi gaanong konsultasyon at higit pa sa isang sesyon ng diskarte sa pagitan ng dalawang kaalyadong general. Inilatag ko ang sitwasyon sa malinaw, walang emosyon na mga termino, inalis ang masakit na mga detalye ng pagkakanulo at nakatuon lamang sa mga pinansyal at legal na katotohanan. Ipinaliwanag ko ang aking mga layunin,
upang masecure kaagad ang aking mga ari-arian, upang likidahin ang ilang mga pag-aari para sa kadaliang mapakilos, at upang lumikha ng isang plano sa pag-aari na lubos na hindi malalampasan kina Jessica at Mark. Nakinig si Amy Harrison, mas lalong lumalim ang ekspresyon ng mukha niya sa bawat pangungusap. Nang matapos ako, hindi siya nag-alok ng simpatya. Nag-alok siya ng mga solusyon. Ipagmamalaki ka ni Frank, Carol, sabi niya, matigas ang boses. Palagi niyang pinahahalagahan ang pagiging mapagpasyahan. Narito ang gagawin natin. Sa sumunod na oras, hindi na kami isang nagdadalamhating balo at isang mabait na tagapayo. Kami ay isang koponan sa pamamaraang pagbuwag sa istrukturang pampinansyal na naisip ni Jessica na malapit na niyang manahin. Sa oras na umalis ako sa kanyang opisina, ang mga unang mahahalagang hakbang ay kumikilos na. Nagtatag kami ng bagong pangunahing bank account sa isang ganap na naiibang institusyon, isa kung saan ako lang ang may access. Ang isang malaking bahagi ng aking stock portfolio ay na-liquidate, kasama ang mga pondo na ililipat sa bagong, secure na account na ito. Sinimulan din namin ang proseso ng paglikha ng hindi mababawi na tiwala. Ito ang masterstroke, ang legal na kuta na magpoprotekta sa aking pamana. Ang trust ang magiging tanging benepisyaryo ng aking ari-arian, at ang mga tuntunin nito ay magiging tahasang. Ang aking mga apo, sina Liam at Chlo, ay ipagkakaloob. Ngunit sa pamamagitan lamang ng maingat na pinamamahalaang mga pondong pang-edukasyon na magiging available sa kanila sa edad na 21, na pinangangasiwaan ng isang neutral, third-party na trustee. Hindi mahawakan ni na Jessica at Mark ang kahit isang sentimo. Ang pangalan ng tiwala na pagpasyahan ko ay ang Franklin Peterson Legacy Trust. Ito ay isang tahimik na pagpupugay sa aking asawa at isang nakatutok na paalala sa aking anak na babae ng lalaking ang alaala ay lubusan niyang nilapastangan. Ang susunod na pagpupulong ay kasama ang abogadong inirekomenda ni E. Harrison, isang matalas, walang kabuluhang babae na nagngangalang Ed Albright. Dinala ko siya sa parehong mga detalye. Naunawaan niya kaagad ang gravity at ang pangangailangan ng madali ang pagkilos. Ang kapangyarihan ng abogado na gusto nilang pirmahan mo ay isang parusang kamatayan sa pananalapi, diretso niyang sinabi. Mag-draft kami ng bago, epektibo kaagad, na magpapangalan kay Brenda bilang iyong ahente kung sakaling mawalan ka ng kakayahan. Maghahain din kami ng formal na pagbawi ng anuman at lahat ng naunang dokumento, kung sakali. Ngunit ang pinakamahalagang kontribusyon niya ay tungkol sa bahay. Carol, sabi niya, nakasandal, ang kasulatan ay nasa iyong pangalan. Hawak mo ang lahat ng mga card. Sa sandaling handa ka na, maaari naming ilista ang ari-arian na ito. Dahil sa kasalukuyang merkado sa kapitbahayan na ito, mabilis itong magbebenta. Ito ang iyong pinakamakapangyarihang piraso ng pagkilos. Leverage. Ito ay isang malamig, mahirap na salita, ngunit ito ang wika ng bagong katotohanan ito. Umuwi ako sa araw na iyon na mas magaan ang pakiramdam ko. Ang bigat ng aking tahimik na pagdurusa ay napalitan ng bigat ng aking mga aksyon. Ipinagpatuloy ko ang aking papel, ang tahimik na ina ay nagpotter tungkol sa kanyang suwite. Magalang akong humiti kay Jessica, sinagot ko ang mga tanong niya tungkol sa araw ko nang may malabong katuwaan at hindi siya binigyan ng impormasyon. Ang aking palihim ay isang pader na patuloy niyang binabangga at halatang ikinababahala siya nito. Nakita ko ang pagkadismaya sa kanyang mga mata, ang pagdududa ay bumabalot sa kanyang mukha. So, nakausap mo ba ang abogadong iyon? Tanong niya, sinusubukang maging kaswal. It's a process, dear, sagot ko na may tahimik ng ngiti. Ang mga bagay na ito ay nangangailangan ng oras upang gawin ng tama. Ang kanyang mga pagtatangka na sikmurain ay malam niya, ipinanganak ng isang pagmamataas na nagpapaniwala sa kanya na siya ay may karapatan na malaman ang aking bawat kilos. Hindi niya maintindihan na ang daloy ng impormasyon ay naputol sa pinagmulan. Ang pinakakasiya siyang sandali ng tahimik na digmaang ito ay dumating pagkaraan ng isang linggo. Si Jessica ay pumasok sa aking suite. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit na kumakaway ng isang piraso ng papel sa kanyang kamay. Ito ay isang liham mula sa kumpanya ng credit card. Kinansela nila ang aking card, tumili siya, ang kanyang boses ay pumuputok sa galit. Aking supplementary card. Tinanggihan ito sa salon. Sinabi nila na winakasan ito ng pangunahing account holder. Ginawa mo ba ito?
Tumingala ako mula sa librong binabasa ko, medyo nagulat ang ekspresyon ko. "Oh, mahal," sabi ko, mahinahon ang boses ko. Ginawa ko. Ang aking bagong tagapayo sa pananalapi ay nagsabi na ito ay isang panganib sa seguridad na magkaroon ng mga luma, hindi na gamit na mga card. Ito ay isang panukalang pangbahay lamang. Ang dahilan ay kapanipaniwala, hindi tinatabla ng hangin, at lubos na nakakagalit para sa kanya, dahil ito ay isang desisyon na gagawin ng isang responsableng nasa hustong gulang. Ginagamit ko ang sarili nilang salaysay tungkol sa pagiging matandang babae na nangangailangan ng proteksyon laban sa kanila. Pero ginamit ko ang card na iyon, she sputtered. "I told you, that was for emergency," sagot ko, hindi nawawala ang katahimikan ng boses ko. "At mula sa naaalala ko, ang iyong huling emergency ay 1 linggo sa Bahamas." Nawala ang kulay sa mukha niya. Ito ang unang pagkakataon na direktang binanggit ko ang kanyang panlilinlang mula noong insidente. Ito ay isang pagbaril ng babala, isang malinaw na senyales na higit pa ang alam ko kaysa sa ipinapaalam ko. Pinutol ko ang isang menor de edad na linya ng supply, at ang kanyang reaksyon sa sobrang takot ay sinabi sa akin ang lahat ng kailangan kong malaman. Sila ay ganap na umaasa sa aking mga mapagkukunan, at malapit na nilang malaman na ang minahan ay opisyal na nagsara para sa negosyo. Kung ang aking paglalakbay upang mabawi ang aking kapangyarihan ay naaapektuhan sa iyo, kung naniniwala ka sa paninindigan para sa iyong sarili anuman ang iyong edad, iniimbitahan kitang mag-subscribe sa channel na ito. Mayroong isang komunidad ng malalakas na kaluluwa dito, at mahalaga ang iyong kwento. Nagsisimula pa lang ako, at darating pa ang totoong paputok. Ang kinanselang credit card ay ang unang domino na nahulog. Sa sumunod na mga araw, ang mga kahihinatnan ng aking tahimik na mga manyobra ay nagsimulang dumaloy sa kanilang maingat na na-create na buhay, na lumikha ng mga panginginig na yumanig sa mismong pundasyon ng kanilang kaginhawahan. Itinayo nila ang kanilang pamumuhay sa aking hindi nakikitang suporta, at ngayong sistematikong inalis ang plansa, nagsimulang gumuho ang buong istruktura. Ang unang major crack ay lumitaw nang dumating ang bill para sa mga pribadong aralin sa tennis ng mga bata. Si Mark, na nakasanayan na lang na mag-iwan ng ganoong mga sobre sa kitchen island para hawakan ko, ay nakagawian. 3 araw itong nakaupo doon. Sa ika-4 na araw, dumating ang isang past due notice. Sa wakas ay dinala ito ni Mark sa akin, baka sa mukha niya ang pagkalito at bahagyang pagkairita. "Carol, nakita mo ba ito? It's overdue." Tiningnan ko ang bill, pagkatapos ay tumingin sa kanya, ang aking ekspresyon ay isang magalang na pagtatanong. "Nakita ko na," sabi ko. "Ito ay naka-address sa inyo ni Jessica, hindi ba?" Ang simple at lohikal na tanong ay tila nag-short circuit sa kanyang utak. Tinitigan niya ako, tapos sa envelope, na para bang unang beses niya itong nakita. "Well, yes, but you always," napaatras siya, ang hindi masabi na pag-asa na nakasabit sa "I've been re-evaluate the budget, Mark," sabi ko, malumanay ngunit matatag ang boses ko, ang tonong ginagamit ng isang registrar para ipaliwanag ang isang non-negotiable na deadline. Ang aking tagapayo ay may isang medyo mahigpit na plano upang matiyak na ang aking mga pondo ay tatagal para sa aking pagreretiro. Natatakot ako na ang mga hindi mahahalagang gastos para sa iba ay hindi na bahagi nito. Nakita ko ang pagkislap ng gulat sa kanyang mga mata. Mga aralin sa tennis, mga membership sa golf club, lingguhang serbisyo sa housekeeping, ang kanilang buong mundo ay binuo sa mga hindi mahahalagang gastos na binayaran ko. Lumayo siya na walang ibang salita, nasa kamay pa rin niya ang papel, baka sa mukha niya ang matinding pagkalito. Ang presyon ay nakamount. Ang mga pagtatangka ni Jessica na panatilihin ang kanyang katayuan sa lipunan ay lalong naging puno. Ang kanyang mga kaibigan sa kapitbahayan ay pawang bahagi ng isang gourmet club na nagpupulong buwan-buwan, bawat miyembro ay nagho-host ng isang marangyang salu-salo sa hapunan. Papalapit na ang turn niya. Noong nakaraan, ibibigay niya sa akin ang isang napakagandang listahan ng grocery at isang listahan ng alak na gagawing sommelier blush na lahat ay nasasakop ng walang tanong. Sa pagkakataong ito, nilapitan niya ako na may pilit, nanginginig na tono. "Nay, alam mo na ang dinner party ko sa susunod na linggo." Naisip ko na Wellington ang beef. Hindi ko siya pinatapos. "That sounds lovely, dear," sabi ko, hindi tumitingin sa aking dyaryo. "Sana masiyahan ang iyong mga bisita."
Mabigat ang sumunod na katahimikan sa kanyang unspoken demand. Nang wala na akong inalok pa, sa wakas ay nag-break siya. Well, I can't possible afford the ingredients for that on its own, sabi niya, tumataas ang boses niya. Ito ay mahalaga para sa ating buhay panlipunan, para sa mga koneksyon ng mga bata. Sa wakas ay ibinaba ko na ang papel ko at tumingin sa kanya. Kung gayon, marahil ay dapat kang pumili ng isang menu na pasok sa iyong sariling budget, Jessica, sabi ko. Narinig ko ang pasta ay napaka-versatile. Ang pag-uusap ay isang turning point. Iyon ang sandali na napagtanto nila na hindi ito isang pansamantalang mood swing sa aking bahagi. Ito ay isang bagong rehimen. Ang libreng dumadaloy na gripo ng pera ay hindi lang pinatay. Ito ay tinatakan sa pinanggalingan. Ang kanilang pagkabalisa ay naging isang kapansin-pansing nilalang sa bahay. Naririnig ko silang nagbubulungan sa kwarto nila sa gabi, matalas at stress ang boses. Ang madali, komportableng ritmo ng kanilang buhay ay nawala, napalitan ng nakakagulat na katotohanan ng pamumuhay ayon sa kanilang aktwal na paraan. Nagsimula nang maglagi si Mark sa opisina. Ang mga klase sa yoga ni Jessica ay pinalitan ng mahahabang tawag sa telepono sa kanyang bangko. Ang magandang harapan ng kanilang perpektong buhay ay nagsimulang pumutok at gumuho na nagpapakita ng mura, hindi matatag na material sa ilalim. Ang pinakahuling kumpirmasyon ng aking tagumpay ay hindi nagmula sa isang paghaharap, ngunit mula sa isang piraso ng itinapon na papel. Naglalabas ako ng recycling nang makita ko ang isang sobre mula sa Whispering Pines Assisted Living sa kanilang bin. Bumilis ang kirot sa puso ko, ngunit pinilit kong bawiin iyon. Sa loob ay hindi isang brochure kundi isang sulat. Ito ay isang tugon sa isang pagtatanong na kanilang ginawa. Idinetalye nito ang mga kinakailangan sa deposito, buwan ng bayad, at proseso ng aplikasyon. Ngunit ang pinakanakapahamak na bahagi ay isang sulat kamay na tala mula kay Mark sa ibaba ng pahina, isang kalkulasyon. Kinuha niya ang tinantyang halaga ng portfolio ko, ang nasulyapan ni Jessica, at binawasan ang halaga ng pagbebenta ng bahay at ang mabigat na entrance fee para sa pasilidad. Pagkatapos ay hinati niya ang natitira sa dalawa. Literal na kinakalkula niya ang bahagi niya sa buhay ko. Nang makita ang malamig at mahirap na numerong iyon, ang inaakalang netong halaga ko, pagkatapos na itapon, ay nabura ang anumang nananatili sa aking damdamin. Hindi na ito tungkol sa stress o karapatan. Ito ay mandaragit, at ang mga mandaragit, alam ko, ay naiintindihan lamang ng isang bagay, isang biglaang at mapagpasyang pagbabago sa balanse ng kapangyarihan. Akala nila sila ang mga mangangaso. Wala silang ideya na malapit ng bumulong ang bitag. Ang araw na ang for sale sign ay pinartilyo sa harap ng damuhan ay isang maganda at nabasa ng araw na Huwebes. Ang kalangitan ay isang makinang, walang ulap na asul, isang malaking kaibahan sa bagyo na malapit ng masira sa loob ng bahay. Inayos ko ito sa realtor upang mai-install ang karatula habang nasa labas sina Jessica at Mark na tinitiyak ang maksimum na epekto. Umupo ako sa aking suite, isang tasa ng tsaa sa aking kamay at naghintay. Ito ang pinakakalmang naramdaman ko sa mga buwan. Hindi na ako nakasangla sa mga galaw nila. Nakuha ko ang kontrol sa board at ngayon ay dinidiktahan ko ang mga tuntunin ng laro. Bawat galaw na ginawa nila, mula sa Bahamas Lae hanggang sa Power of Attorney Ambush, ay nakabatay sa isang maling palagay na sa kanila ang bahay na ito. Ngayon, ang palagay na iyon ay itatama sa publiko at hindi na mababawi. Ang kanilang pagbabalik ay eksaktong tulad ng nalarawan ko, ang tunog ng isang kotse na malakas na nagpreno, isang pinto ng kotse na maisapat na lakas na kumakalampag sa mga bintana, at pagkatapos ay ang pintuan sa harap ay bumukas. Nakatayo si Jessica sa pasukan, namumutla ang mukha, nanlalaki ang mga mata na maihalong di paniniwala at galit. Nasa likuran niya mismo si Mark, nakaawang ang bibig habang nakatitig sa karatula sa bukas na pinto. Ano iyon? Ang boses ni Jessica ay maisakal na bulong. Ano ang ginagawa ng karatulang iyon sa ating damuhan? Lumingon siya sa akin nang lumabas ako sa aking suite, hawak pa rin ang tasa ng tsa ako. Para sa isang sandali, siya ay tumingin lubos na nawala, na parang ang kanyang buong mundo ay tumagilid sa kanyang aksis. It's a for sale sign, dear, sabi ko, pantay at mahinahon ang boses ko. Napagpasyahan kong ibenta ang bahay. Ang mga salitang nakabitin sa hangin, simple, makatotohanan at kasingsira ng kanyon. Nalukot ang mukha ni Jessica,
hindi makapaniwalang nakikipagdigma sa pagtaas ng galit. You can't, sigaw niya, hinahanap ang boses niya. Hindi mo maaaring ibenta ang aming bahay. Dito kami nakatira. Ito ang aming tahanan. Sa wakas ay nakawala si Mark sa kanyang pagkatulala. Carol, this is insane. We have rights. We've been paying the mortgage, he blustered, stepping forward na parang tinatakot ako. Ito ay isang mahina, desperado na sugal at alam nating lahat ito. I took a slow, deliberate sip of SVT bago sumagot. Hinayaan ko ang kanilang pagkasindak na punan ang espasyo, hayaan silang madama ang kumpleto at lubos na pagkawala ng kontrol. Let's be clear about a few things, panimula ko, ang boses ng aking registrar ang pumutol sa kanilang hysteria. Una, hindi ka pa nagbabayad ng mortgage. Nagbabayad ka ng isang bahagi ng buwanang gastusin, isang uri ng upa, kung gugustuhin mo, na hindi man lang malapit sa pagsagot sa aktwal na halaga ng ari-arian na ito, pabayaan ang mga buwis sa ari-arian, insurance, o ang malaking paunang bayad na ibinigay ko. Pangalawa, patuloy ko, nagtataas ng kamay, hindi ligal na huminto ay si Jessica, ang aming bahay. Ito ay ang aking bahay. Naglakad ako papunta sa maliit na mesa sa bulwagan kung saan ako naglagay ng folder at kinuha ang isang kopya ng kasulatan, itinaas ito para makita nila. Lukot ang mga mukha nila. Ito ay ang hitsura ng dalawang manunugal na tumaya sa lahat sa isang kamay, ngunit natagpuan lamang ang kanilang kalaban na maihawak na walang kapantay na royal flush. Masyado silang natupok ng kanilang mga plano para sa aking mga likidong asset, para sa portfolio ni Frank, na hindi nila napansin ang pinakamahalaga, nasasalat na asset sa lahat. Naninirahan sila sa aking kastilyo, nagbabalak na pabagsakin ako, nang hindi ko namamalayan na hawak ko ang susi ng pangunahing tarangkahan. Ang labanan ay tila naubos sa kanila, napalitan ng isang madaling araw, nakakatakot na pag-unawa sa kanilang maling kalkulasyon. Ang galit ni Jessica ay natunaw sa isang desperado, mapagmanipulang pakiusap. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Mom, how could you do this to us, to your own apo? Saan tayo pupunta? We'll be on the street, she sobbed, a performance that, just a few months ago, would have shattered in my heart. Ngayon lang naging ingay. Isinaalang-alang ko ang mga apo, sabi ko, ang aking boses ay walang init. Nagtatag ako ng mapagbigay na pagtitiwala sa edukasyon para sa kanila na hindi ka magkakaroon ng access. Kung saan ka pupunta, iyon ay isang problema para sa iyo at ni Mark na lutasin. Naniniwala ako na ang real estate market para sa mga paupahan ay medyo matatag. Kailangan mo lang maghanap ng bagay na akma sa iyong aktwal na budget. Pagkatapos ay ibinigay ko ang pangwakas, mapagpasyang hakbang. Ang isang napakagandang pamilya ay nag-alok ng higit sa presyo. Magsasara kami sa loob ng 30 araw. Iminumungkahi kong simulan mo ang pag-iimpake. Tumalikod ako at naglakad pabalik sa aking suite. Naiwan silang nakatayo sa pasukan ng isang bahay na hindi na sa kanila. Ang kanilang mga bulong-bulungan na mga plot at mga engranding ambisyon ay nabawasan na lamang sa isang 30 araw na abiso sa pagpapaalis. Tapos na ang laro. Checkmate. Ang pakiramdam ng pagbawi ng iyong sariling buhay, ang iyong sariling kapangyarihan, ay hindi mailalarawan. Ito ay isang tahimik na lakas na sumasalamin sa iyong kaluluwa. Kung kinailangan mong gumawa ng isang mahirap na pagpipilian upang protektahan ang iyong sariling kapayapaan, mangyaring pindutin ang pindutan ng pag-subscribe at sumali sa aming komunidad. Ang pakikinig mula sa iyo, ang pag-alam na nasa labas ka, ay isang makapangyarihang paalala na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Ang 30 araw na panahon ng paunawa ay tulad ng pamumuhay sa isang pressure cooker. Ang bahay, na minsang napuno ng kanilang ginawang tawa at ang aking tahimik na sama ng loob, ay makapal na ngayon sa isang maigting, nakasusuklam na katahimikan, na sinasapian ng mga mapait na pagtatalo na sumabog sa likod ng kanilang nakasarang pinto ng kwarto. Hindi lang nabasag ang magandang harapan. Ito ay binuldoz, at sila ay naiwan na nakatayo sa mga guho na kanilang sariling gawa. Ang kanilang paunang pagkabigla ay nauwi sa isang desperado, multi-pronged na kampanya upang mabawi ang kontrol. Ang bawat pagtatangka ay higit na kalunos-lunos at kapansin-pansin kaysa sa nakaraan. Natalo sila sa digmaan, ngunit iginiit nilang labanan ang sunod-sunod na walang kabuluhan, nakakahiyang mga labanan. Unang dumating ang emosyonal na pagsalakay.
Si Jessica ay hindi sinasadya na nag-iiwan ng mga photo album na nakabukas sa coffee table na puno ng mga larawan niya bilang isang nakangiting bata sa aking kandungan. Upo siya sa hapagkainan, mga pagkain na hindi ko na niluto para sa kanila, at bumuntong hininga ng husto. Sinasabi sa mga bata, hindi ko alam kung saan tayo titira, ngunit sisiguraduhin ni Mommy na ligtas ka, sabay tingin sa direksyon ko. Ang mga bata, nalilito at balisa, ay lalapit sa akin. Lola, bakit tayo lilipat? Gusto ko ang aking paaralan, tanong ni Liam, ang kanyang maliit na mukha ay nakaukit sa pag-aalala. Ito ay isang malupit na taktika, gamit ang aking pagmamahal sa aking mga apo bilang sandata laban sa akin. Ito rin ang pinakamasakit. Alam ko, sweetie, sabi ko sa kanila, hinila sila palapit. At tinitiyak ni Lola na palagi mong makukuha ang lahat ng kailangan mo para sa magandang kinabukasan. May mga bagay na dapat alalahanin ng mga matatanda. Tumanggi akong hayaan siyang gawing mga sangla ang mga ito sa kanyang pagkatalo. Nang mabigo ang guilt trip, sinubukan ni Mark ang ibang paraan, amateur legal na pananakot. Nakorner niya ako sa hallway isang gabi, may hawak na printout mula sa isang website na libreng legal na payo. Alam mo, Carol, sabi niya, sinusubukang maging may otoridad, nagbabasa ako. Mayroon kaming tinatawag na mga karapatan ng squatter, at maaari ka rin naming idemanda para sa emosyonal na pagkabalisa na idinudulot mo sa mga bata. Ibinuka niya ang kanyang dibdib, isang karikatura ng otoridad ng lalaki. Pasimple akong tumingin sa kanya, tapos sa manipis na papel na hawak niya. Mark, sabi ko, ang boses kong pasyente, na parang nagpapaliwanag ng isang simpleng tuntunin sa isang partikular na mabagal na estudyante, hindi ka mga squatters. Mga nangungupahan ka kung gusto mo, at binigyan kita ng legal na 30 araw na nakasulat na abiso upang umalis, alinsunod sa batas ng estado ng Georgia. Higit pa rito, kung gusto mong pag-usapan ang emosyonal na pagkabalisa sa korte ng batas, mayroon akong naitalang lugar na tinatawag na i-ampins na talagang kawili-wiling tawagan ang aking batas. Umagos ang dugo sa mukha niya. Mukhang sinampal ko siya ng pisikal. Ang pagbanggit ng tawag sa telepono, ang isang piraso ng ebidensya na hindi nila alam na taglay ko, ay ang aking trump card. Siya stammered, mumbled something incoherent, at umatras. Hindi na niya ulit ako sinubukang takutin. Ang kanilang kamangmangan sa aking kaalaman ay ang kanilang pinakamalaking kahinaan. Ngayon, ang takot sa kung ano pa ang maaaring malaman ko ay naging kulungan nila. Sa wakas ay naunawaan nila na hindi lamang isang nasaktang ina ang kanilang pakikitungo. May kalaban silang kaharap na 3 hakbang sa unahan nila. Ang kanilang pangwakas, pinakadesperadong pagkilos ay ang umapela sa aking pakiramdam ng pamilya. Nag-request sila ng formal na sit-down sa sala. Magkasama silang naupo sa sofa, magkahawak kamay, nakaayos ang kanilang mga mukha sa mga maskara ng taimtim na pagsisisi. Nay, panimula ni Jessica, nanginginig ang kanyang boses sa pagsasanay ng katapatan, marami kaming ginagawang pag-iisip. Nagkamali kami. Na-stress kami at matakaw at naligaw kami ng landas. We are so sorry. Mataimtim na tumango si Mark sa tabi niya. We love you, Carol. You're our family. Please don't do this. Don't tear our family apart. We can fix this. We'll go to therapy. We'll pay our own bills, whatever it takes. Just please stop the sale. Nakinig ako sa kanilang pagtatanghal, ang aking puso ay tahimik at tahimik na parang nagielong lawa. Naisip ko ang credit card statement. Naisip ko ang kaswal na kalupitan sa kanilang mga boses sa tawag sa teleponong iyon. Naisip ko ang sulat ng whispering pains sa recycling bin. Hindi ito pagsisisi. Ito ay isang huling ditch na negosasyon, isang pagtatangka upang iligtas ang kanilang komportableng pamumuhay. Hindi sila nagsisisi sa ginawa nila. Nagsisi sila na nahuli sila. Ang benta ay pinal, sabi ko, ang aking boses ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa pagtatalo. Makukuha ng mga bagong may-ari ang mga susi sa loob ng 2 linggo. Ang desisyon ko ay walang kinalaman sa paghihiwalay ng aming pamilya. May kinalaman ito sa muling pagtatayo ng aking buhay, isang buhay na ginawa ninyong malinaw na hindi ako isang malugod na bahagi. Tumayo ako. Ngayon, kung ipagpaumanhin mo, mayroon akong sarili kong pag-iimpake. Iniwan ko sila doon, nakaupo sa kanilang beige sofa ng mga kasinungalingan,
ang kanilang mga huwad na paghingi ng tawad ay natutunaw sa hangin bilang ang katotohanan ng kanilang sariling mga kahihinatnan sa wakas at ganap na naganap. Noong araw na huminto ang umaandar na truck mula sa bahay sa Sycamore Lane, isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa akin, isang tahimik na hindi ko na malayang nawala na ako ng maraming taon. Ito ay hindi ang katahimikan ng kalungkutan, ngunit ang katahimikan ng soberanya. Pinagmasdan ko ang pag-urong ng bahay sa rearview mirror ng aking sasakyan, hindi sa kalungkutan kundi sa hiwalay na kasiyahan sa pagsasara ng libro sa isang mahaba, mahirap na kabanata. Lumipat sina Jessica at Mark sa isang masikip, dalawang silid-tulugan na apartment sa buong bayan, ang pinakamahusay na kaya nilang bayaran sa kanilang sariling mga sweldo. Ang kanilang galit na galit, huling minutong pag-iimpake, ay naging isang magulong panoorin ng paninisi at pagkukunwari. Hindi ako nanatili para manood. Naghihintay ang aking bagong buhay, at sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, sabik akong makilala ito. Hindi ako lumipat sa isang mataong lungsod o isang liblib na lugar ng bansa. Pinili ko ang Charleston, South Carolina, isang lungsod na dati naming pinapangarap ni Frank na magretiro, isang lugar na puno ng kasaysayan at kagandahan sa baybayin. Ang aking bagong tahanan ay isang basang araw, dalawang silid-tulugan na kondominium sa isang makulay na komunidad para sa mga aktibong matatanda. Mayroon itong malawak na balkonahe kung saan matatanaw ang isang tahimik na lasyan, kung saan maaari kong panoorin ang pangangaso ng mga egrets sa umaga. Ang pangalawang silid-tulugan ay hindi isang suite o isang nahuling pag-iisip. Ito ay ang aking opisina at silid-aklatan, ang mga dingding na mailinya na may mga bookshelf na pinunan ko ng aking mga paboritong may akda, isang puwang na ganap na nakatuon sa aking sariling talino at kasiyahan. Walang gilingang pinipedalan sa sulok, walang ibang kalat na pumapasok sa aking espasyo. Ang bawat solong item, mula sa mga tasa ng tsaa sa kusina hanggang sa sining sa mga dingding, ay pinili ko para sa akin. Ang mga unang ilang linggo ay isang paghahayag. Nagising ako kapag gusto ko, kumain ng gusto ko, at inayos ang mga araw ko sa sarili kong mga gusto. Nadiskubre kong muli ang babaeng ako bago ako naging ina, bago ako nabalo, bago ako naging isang walang bayad na lingkod. Natagpuan ko ang lokal na aklatan at nakaupo lang doon sa buong hapon, lalanghap ang pamilyar, nakakaaliw na amoy ng lumang papel at tinta. Sumali ako sa isang lokal na makasaysayang lipunan, inilagay ang pagmamahal ng aking registrar para sa mga archive at mga tala upang magamit bilang isang voluntaryo. Nakakita ko ng isang maliit na studio ng sining na nag-aalok ng mga klase ng watercolor, at nag-enroll ako, na ikinagulat ko ang aking sarili sa kagalakan ng paghahalo ng mga kulay at pagbibigay buhay sa isang blankong pahina. Ang aking buhay, na minsan ay isang walang pagbabago sa loob ng paglilingkod sa iba, ay naging isang mayamang tapiserya na hinabi sa sarili kong mga interes at hilig. Nagtatag ako ng mga bagong gawain na nakasentro sa aking kagalingan. Naglakad-lakad ako sa tabing aplaya, dinama ko ang maalat na hangin sa mukha ko. Nakipag-ugnayan muli ako sa mga dating kaibigan. Ang kaibigan kong si Brenda ay lumilipad pa para sa isang linggong pagbisita. Nakaupo kami sa balkoni ko, umiinom ng alak at nagtatawanan hanggang sa sumakit ang tagiliran namin. Hindi kita nakitang ganito kasaya sa loob ng isang dekada, Carol, sabi niya, nagniningning ang mga mata. Ito ay ikaw. At tama siya. Pakiramdam ko ay nakauwi na rin ako sa wakas. Ang patuloy, mababang antas ng pagkabalisa na naging kasama ko sa loob ng maraming taon ay nawala, napalitan ng isang tahimik na pagtitiwala. Hindi na lang ako nanay o lola. Ako ay si Carol, isang babaeng may matalas na pag-iisip, hilig sa kasaysayan, isang umuusbong na talento sa pagpipinta, at isang buhay na mayaman at puno. Ang aking relasyon sa aking mga apo ay pinangasiwaan ayon sa aking mga tuntunin. Nag-set up ako ng lingguhang video call, at isang beses sa isang buwan, lilipad ako pabalik sa Georgia, o ililipad sila pababa sa Charleston para sa isang Lola weekend. Sa mga pagbisitang ito, ang aming oras ay sa amin. Nagpunta kami sa mga museo, nagtayo ng mga sandcastle sa dalampasigan, at kumain ng ice cream para sa hapunan. Hindi na ako naging tagapag-alaga nila. Ako ang masayahin, adventurous nilang lola. Sinisiraan ko sila, hindi sa mga bagay-bagay kundi sa mga alaala at atensyon. Walang bahagi sina Jessica at Mark sa mga weekend na ito. Ito ay isang hangganan na itinatag ko ng maaga at pinanghahawakan.
Ang aking relasyon sa aking mga apo ay magiging direkta, dalisay, at walang bahid ng toxicity ng kanilang mga magulang. Iyon ay ang aking pangwakas at pinakamahalagang gawa ng reclamation. Hindi lang ako nagtatayo ng bagong bahay. Bumubuo ako ng isang bagong pamana na itinatag hindi sa sakripisyo at obligasyon, kundi sa kagalakan, kalayaan, at hindi matitinag na pagpapahalaga sa sarili. Ang proseso ng muling pagtatayo ay kadalasang mas tahimik kaysa sa pagkilos ng pagwasak, ngunit ito ay mas makapangyarihan. Ito ay nasa maliliit, pang-araw-araw na mga pagpili na ginagawa natin para sa sarili nating kaligayahan. Kung kailangan mong magsimulang muli upang bumuo ng isang bagong buhay mula sa abo ng isang luma, pindutin ang pindutang iyon upang ipakita ang ilang pagmamahal sa lahat ng matapang na arkitekto ng kanilang sariling kapayapaan doon. Ang iyong lakas ay isang inspirasyon. Ngayon, kapag nakaupo ako sa aking balkonahe at pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa ibabaw ng lasyan, naghahagis ng mahaba at gininto ang mga anino sa tubig, nakikita ko ang aking sarili na nagninilay-nilay sa mga labi na aking naiwan. Hindi nang may panghihinayang kundi sa malinaw, analitikong mata ng isang mananalaysay na sumusuri sa isang mahalagang pangyayari. Ang pagtataksil na aking tiniis ay ang pinakamasakit na karanasan sa aking buhay, isang sugat na napakalalim na akala ko'y hindi na maghihilom. Ngunit naunawaan ko na kailangan ang ilang sugat. Minsan, kailangang buksan ng malawak ang isang bagay para pumasok ang liwanag. At ang liwanag na bumaha sa aking buhay pagkatapos ng kakilakilabot na tawag na iyon sa telepono ay nagpapaliwanag sa mga katotohanang ilang taon kong tinatanggihan na makita. Ang unang aralin ang pinakamahirap. Ako ay naging handang kalahok sa aking sariling paghina. Ang pag-ibig ko sa aking anak na babae ay isang bulag, mabangis na bagay, at sa aking pagnanais na kailanganin, upang panghawakan ang aking tungkulin bilang ina, napagana ko ang kanyang pinakamasamang mga salpo. Itinuro ko sa kanya na ang aking mga mapagkukunan, ang aking oras, at ang aking espiritu ay walang katapusang nababagong mga kalakal doon para kunin. Hindi marangal ang sakripisyo ko. Isa itong saklay na pumipigil sa kanya na tumayo sa sarili niyang mga paa. Ang pinakadakilang regalo na ibinigay ko sa kanya, ngayon na pagtanto ko, ay ang salitang hindi. Sa pamamagitan ng pagputol sa kanya, pinilit ko siya, sa unang pagkakataon sa kanyang pang-adultong buhay, na harapin ang mga tunay na kahihinatnan ng kanyang mga pagpili. Matutunan man niya ito ay ang kanyang paglalakbay, hindi sa akin. Ang responsibilidad ko ay ihinto ang pagtahak sa kanyang landas sa aking sariling paggalang. Ang ikalawang aralin ay tungkol sa katangian ng lakas. Sa halos buong buhay ko, naniniwala ako na ang lakas ay tahimik na pagtitiis. Ito ay sumisipsip ng sakit ng walang reklamo, pinapanatili ang kapayapaan sa lahat ng mga gastos, at inuuna ang mga pangangailangan ng iba bago ang sarili ko. Nagkamali ako. Hindi iyon lakas. Ito ay isang mabagal na paraan ng pagbubura sa sarili. Ang tunay na lakas, natutunan ko, ay ang lakas ng loob na gumuhit ng linya sa buhangin. Ito ay ang pagpayag na makita bilang mahirap o makasarili kapag pinoprotektahan mo lang ang iyong sariling mga hangganan. Ito ay ang tahimik, matibay na pagpapasya na lansagin ang isang sitwasyon na sumisira sa iyo, kahit na nangangahulugan ito ng pagharap sa komprontasyon at kaguluhan. Ang aking lakas ay hindi natagpuan sa mga taon na nagdusa ako sa katahimikan. Ito ay peke sa sandaling nagpasya akong kunin ang telepono at tawagan si Inge Harrison. Ito ay sa bawat sinadya, kalkuladong hakbang na ginawa ko upang mabawi kung ano ang akin. Sa wakas, natutunan ko ang malalim na kahalagahan ng pagpapahalaga sa sarili, lalo na para sa mga kababaihan ng aking henerasyon. Kami ay pinalaki upang maging mga tagapag-alaga, tagapamayapa at hindi makasarili na nagbibigay. Itinuro sa amin na ang aming halaga ay makikita sa tagumpay at kaligayahan ng aming mga pamilya. Ito ay isang magandang damdamin ngunit isang mapanganib. Maaari itong humantong sa isang lugar kung saan hindi mo nakilala kung sino ka sa labas ng iyong paglilingkod sa iba. Ang tawag sa telepono na dumurog sa aking puso ay nagligtas din ng aking buhay. Pinilit akong magtanong ng isang pangunahing tanong, sino ako kung hindi isang ina, asawa o lola? Ang sagot ay ang pinakadakilang pakikipagsapalaran ng aking buhay. Ako si Carol. Ako ay isang baguhang istoryador, isang pintor ng mga tanawin ng dagat, isang mahilig sa mga nobela sa unang edisyon, isang tapat na kaibigan, at isang babae na lubusan, walang patawad na tinatangkilik ang kanyang sariling kumpanya.
Ang kwento ko ay hindi paghihiganti. Hindi ko sinasayang ang aking mahalagang oras o lakas sa pagnanais ng masama kina Jessica at Mark. Ang kanilang bago, mas maliit na buhay ay isang direktang resulta ng kanilang sariling katangian, at iyon ay isang mas angkop na hustisya kaysa sa anumang naisip ko. Hindi ang kwento ko ay tungkol sa pagpapalaya. Ito ay isang testamento sa katotohanan na hindi pa huli ang lahat para maging pangunahing karakter sa iyong sariling buhay. Ang pagkakanulo ay ang katalista, ngunit ang pagbabago ay aking pinili. Pinili kong gawing pinakadakilang kapangyarihan ang pinakamalalim na sakit, at sa paggawa nito, hindi ko lang naibalik ang buhay ko. Lumikha ako ng isang buhay na mas masigla, mas totoo, at mas masaya kaysa sa kahit na sinong pinangahas kong isipin. Ang buhay ko ngayon ay hindi tahimik. Ito ay isang mapayapang isa. May malalim na pagkakaiba. Ang katahimikan ng aking lumang suite ay ang katahimikan ng pagsupil ng mga salitang hindi nasabi at nilunok ng damdamin. Ang kapayapaan na mayroon ako ngayon ay ang mayaman, matunog na ugong ng isang buhay na namuhay ng totoo. Ito ay ang tunog ng simoy ng hangin na humahampas sa mga puno ng palmeto sa labas ng aking bintana, ang masayang daldalan ng aking book club na pinagtatalunan ang pagtatapos ng isang nobela, at ang kasiyasyang gasgas ng aking watercolor brush sa texture na papel. Ito ang symphony ng isang bagong simula, isang himig na binuo ko mismo. Nakita ko si Jessica at Mark sa huling pagkakataon, mga 6 na buwan pagkatapos kong lumipat. Lumipad ako para sa kaarawan ni Liam. Nakilala ko sila sa isang neutral, pampublikong parke para sunduin ang mga bata. Malaki ang pagbabago sa kanila. Ang mga damit na taga-disenyo ay napalitan ng mas katamtamang kasuotan. Ang pagmamataas ay nawala, napalitan ng isang pagod, hinanakit na pagbibitiw. Mukha silang mas matanda, pagod sa alitan ng buhay na walang safety net. Walang mga paghingi ng tawad, tanging isang pilit, awkward politeness. Sa sandaling iyon, wala akong naramdaman, hindi galit, hindi awa, kahit multo ng isang maternal na sakit. Sila ay 2 taong kilala ko noon, ang mga arkitekto ng nakaraan na wala ng kapangyarihan sa akin. Ang aking huling pagkilos ng kalayaan ay ang aking sariling kawalang interes. Ang tunay na tagumpay ng aking kwento ay hindi sa kung ano ang nawala sa kanila, kundi sa kung ano ang nakuha ko. Nagkaroon ako ng kalayaang gastusin ang aking pera sa isang paglalakbay sa Italia upang makita ang sining na ngayon ko lang nabasa. Nagkaroon ako ng oras upang magturo ng isang kabataang babae sa makasaysayang lipunan na nagbabahagi ng mga kasanayan at kaalaman na ginugol ko sa buong buhay kong pagkuha. Higit sa lahat, nagkaroon ako ng malalim at matibay na relasyon sa aking mga apo, isang nakabatay lamang sa pagmamahal at kagalakan. Kapag bumisita sila, nakita nila ang isang lola na masigla, engaged at masaya. Itinuturo ko sa kanila, sa pamamagitan ng halimbawa, na ang paggalang sa sarili ay hindi makasarili at hindi pa huli ang lahat para maging kapitan ng iyong sariling barko. Iyon ang legacy na gusto kong iwan sa kanila, isang legacy na mas mahalaga kaysa sa anumang halaga ng pera. Kaya, dito nagtatapos ang aking kwento, ngunit kung saan ito tunay na nagsisimula. Ako ay patunay na ang pinakamapangwasak na pagtataksil ay maaaring humantong sa pinakamagagandang pagbabago. Ang tawag sa telepono na sinadya upang selyuhan ang aking kapalaran bilang isang nakalimutang matandang babae sa isang cot-rate nursing home ay, sa katunayan, ang aking pagpapalaya. Ito ay ang malupit, nakakaawang alarm clock na gumising sa akin mula sa isang mahaba, malungkot na panaginip. Pinilit akong maging bayani ng sarili kong kwento, at para doon, sa kakaiba at baluktot na paraan, magpapasalamat ako magpakailanman. Akin ang buhay ko. Bawat pagsikat ng araw na pinapanood ko mula sa aking balkonahe, bawat bagong kaibigan na aking nagagawa, bawat pagpipinta na natapos ko ay isang patunay sa simple at makapangyarihang katotohanan iyon. Salamat sa pakikinig sa aking paglalakbay. Ibig sabihin ng mundo para sa akin na ibahagi ito, ipadala ito sa kawalan at malaman na maaaring mapunta ito sa puso ng isang taong kailangang marinig ito. Kung ang aking kwento ay sumasalamin sa iyo, kung ito ay nagbigay sa iyo ng isang sukatan ng pag-asa o isang kislap ng lakas, ako ay lubos na karangalan kung mag-click ka sa pag-subscribe at maging bahagi ng komunidad na ito. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin kung saang lungsod o saang bansa ka nakikinig. Upang malaman na ang aking boses, na minsang pinatahimik sa sarili kong tahanan, ay maaari na ngayong maglakbay sa buong mundo at kumonekta sa inyong lahat,
Iyon ang pinakamatagumpay na wakas na naisip ko.